Mainit na balita. Ang sabi ng iba, hindi, sinulong nyo lang kasi natatakot kayo na baka ang sumunod na presidente ay si BP Inday. At kung ano-ano ang mga ginawa nyo ngayon, ay baka anihin nyo pagdating ng panahon. Di ba? Kung hindi makatakbo si BP Inday, nandiyan pa si Pulong, nandiyan pa si Baste. May ibang tatakbo. May ibang tatakbo rin. Kasi siguro dahil yung Duterte, paano sakaling talagang magbukang kawawa si BP Inday dito, baka makakatulong pa ito doon sa papalit sa kanya. Sa tuwing may politikong tatakbo at may namatay na kaanak, may naapi sa kanila, abay nagiging pangulo, nagiging senador, nagiging congresswoman. Maraming ang nagulat nang bigla na lang inanunsyo ang pagkaka-impeach ni VP Inday Sara sa ginawang impeachment proceedings ng Kamara de Representantes nitong Miyerkules sa panghuling sesyon nito. Sa 306 na miyembro ng Kamara ay mahigit 200 ang pumirma pabor sa impeachment ni VP Inday. Ngayon nga ay ipinasa na ang bola sa Senado para sa kanilang pinal na hukom patungkol dito, ngunit ayon sa pahayag ni SP Escudero ay gagawin nila ang kanilang trabaho ngunit hindi sila maaaring diktahan ng Kamara kung kailan ito gagawin. Marami naman ang mga umuugong na usap-usapan sa posibleng mangyari kung sakaling tuluyang ma-impeach si VP Inday Sara, katulad nga ng ilan sa mga popular na politiko mas lalong sumikat pa dahil nga sa mga pangyayaring hindi inaasahan ay maaaring magbigay daan ang insidenteng ito upang mas lalo pang makakuha ng pagsuporta mula sa taong bayan ang sino mang posibleng pumalit at iiendorso sa pagtakbo bilang pangulo sa darating na 2028 election. Dahil nga maliban kay VP Inday, ay meron pa itong mga kapatid na Duterte na maaaring magpatuloy sa kanyang nasimulan, tulad na lamang ni Davao City Mayor Baste Duterte at Congressman Pulong Duterte na pawang kilala din sa mundo ng politika. Naisulong na po ang impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Katatapos lang. Di ba ayaw ni PBBM yan? Ayaw nga eh. Eto, na-impeach ng Kamara de Representantes si Vice Presidente Sara Duterte sa huling araw ng session. Ngayon, last session day ba ngayon? Last session day ngayon. Kaya talagang hinabol. Minadali. Ayos Ang galing pa. Pwede naman pala. So, ibig sabihin nito, para may importanteng kailangang isulong, kahit na last day, ay pwedeng gawin nila. Yes. Bakit impeachment lang ang ginaganito nila? Nilagdaan po ng 150 congressman ang impeachment complaint. At yun nga, ginawang nag-session pa sila sa plenary. No? May 200 darap. Yun nga, yung latest. Kasi dito sa lagdaan lang eh. Pero dyan sa plenaryo ay inabot ng 215. Ang kailangan daw 101 lang para i-endorso ito. Kasi siyempre, impeachment, okay na sa House of Representatives, iakyat ito sa Senado. Kumbaga, pinasa yung bola. Ipinasa ang bola. Tingnan natin kung maididribble pa. No? So, basically, hindi natin makikita nasaan yung magiging konsentrasyon ng mga yan. But again, with this short period of time, titignan natin paano nila gagawin to. Medyo mahirap-hirap yata makita tong galaw na ganito. So, ang nag-reaction pa lang ay yung may majority floor leader. So, sila, ang patakaran ay kailangan naka-kalendaryo. So, hindi pala susundin. Kasi may rule dati, di ba? Yung unang impeachment dati against former President Erap Estrada, na may rules na. Hindi pala yun na susundin. Gagawa ng bagong rules ngayon. Ganun pala yun. Tuwing bagong, kada impeachment, bagong rules, bago kasing composition Ganun pala ang gagawin. So, ito'y matutuloy, June 2, mga bagong senador na nga ito. O baka ako, di ko alam Mamaya, alamin natin. Ang kailangan malaman natin, if in case hindi natapos ito ng Pwede ba ituloy ng susunod? Pwede ba ituloy ng susunod? Malaman kaya parang natin. Hindi. Alamin muna natin, ano nga bang nangyari dyan sa Kamara? At bakit biglang, di ba?
alam mo, mukhang hindi naman masabing biglaan no? Na ikinagulat ng iba. Dahil parang okay naman yung mga suot nila. Hindi, ang sabi niya, inaasahan na raw nila talaga. Oo nga. Kalansyado naman yung mga suot. Hindi naman gusot-gusot na minadali lang na pumunta doon. Tingnan natin ang kwento. Ang aabangan natin dito, yung magiging impact nito sa ating ekonomiya, sa ating mga kababayan, lalo na ngayong hirap, may emergency na nga tayo doon sa bigas, di ba? Mamaya natin i-discuss yan, yung ano ang resultang mangyayari sa bansa. Ito, sinulong na ang impeachment, ngayon yan dinala na ho sa Senado. Pero ang tanong ng marami, may basihan nga ba ang impeachment laban kay BP Inday Sara o ito'y dahil lang sa politika? Ay nagsasabi kasi ng iba, Benny, yung mga ginawa nyo dyan mga basihan, yung pinatawag yung Quadcom, hindi, political lang talaga yan Kasi ang gusto nyo mangyari dyan ay wag makatakbo si BP Inday sa 2028 presidential elections. Matatanda mo, bago ito ay halos 2 beses yatang kinumpirma ng Vice President na siya ay kinokonsidera niya yung number 1. Pangalawa, ay mukhang, tatakbo na ako. So para wag kang makatakbo, isa lang ang pwedeng mangyari. O kaya 2, pero ayoko nung... Pagka na-impeach ba siya, perpetual, di na siya pwede tumakbo? Kasama yun sa magiging sentensya. Yes. Hindi na mangyayari. Kaya ang sabi ng iba, hindi, sinulong nyo lang kasi natatakot kayo na baka ang sumunod na presidente ay si BP Inday. At kung ano-ano ang mga ginawa nyo ngayon, ay baka anihin nyo pagdating ng panahon. Di ba? Pero, yan ang sabi ng iba. Hindi naman sa... Ito'y haka-haka lang at... Kuro-kuro. Kuro-kuro. Kung hindi makatakbo si Bibintay, nandiyan pa si Pulong, nandiyan pa si Baste. May ibang tatakbo. May ibang tatakbo rin. Kasi siguro dahil yung Duterte, paano mo, yung brand name, alam nyo, sakaling talagang magbukang kawawa, si BP Inday dito, baka makakatulong pa ito doon sa papalit sa kanya. Tandaan natin sa tuwing may politikong tatakbo at may namatay na kaanak, may naapi sa kanila, abay nagiging pangulo, nagiging senador, kahit asawa, nagiging anak, congresswoman. Matatanda mo si Noynoy, di ba? Namatay si Cory. At si Cory nung namatay naman si Ninoy. Yes. Yun naman kay Leni Robredo nung namatay yung kanyang asawang si Secretary Robredo. Di ba? Naging congresswoman. Walang eto sa mga balita, Kuya Benny, ito palang, ewan ko kung makatotoo ito kasi ang daming lumalabas na kung sino-sinong nanguna sa pangalap ng perme. Merong isang report na si Janet Garindao. Sabi ni Congressman Pulong. Kaya pala nung isang araw ay napawalang bisa yung mga kaso nito sa DOJ. Kaugnay nung Dembak siya, di ba? Tanggal lahat ng kaso niya. Pero itinatanggi naman ito ni Congresswoman. Sa isa uncalled for daw. Uncalled for. Hindi yan totoo. May reaction po sa impeachment na ito si Congressman Paulo Duterte. Siyempre, kapatid niya si Inday, di ba? Siyempre. Expected na natin na hindi maganda ang reaksyon niya. Ang sabi ho ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte, maali mo bang iliwat sa sariling wika natin? Sige nga. I am appalled and enraged. Ako ay... pwede na sabihin, nanggigigil. Ano ba yun? Enraged, enraged. Nanggigigil na. By the desperate and politically motivated efforts to railroad the impeachment. Sa isang desperadong aksyon para gawing daanan ng tren. Madaliin. Ayun, At paspasan. Yun nga. Of Vice President Sara Duterte.
Ayon. The sinister maneuvering. Ang paano mo sinister? Mahirap yung mga ginamit niyang sinister. Salita rito, ha? Parang, yung mga... Minaobra. Minaobra. Yung maniobra, kaya na yung sinister. Yung sinister. Demonyong action. Of certain lawmakers. Ng ilang mambabatas. Dito nagka-anuhan sila. Led by Garin. Yun pala, dyan pala lumabas yun. Na pinangunahan ni Congresswoman Garin to hastily collect signatures para sa walang habas na pagkolekta ng lagda and push for the immediate approval at ipisulong ang mabilis na pag-aproba and transmittal of this baseless impeachment case at ang pagpapadala ng mga dokumento dito sa usaping impeachment na kaso is a clear act of political persecution, ay isang malinaw na aksyon na paghihigante or pag-uusig politikal. Parang ano ito, yung ayun nga, yun na nga yun. Yan po ang sabi ni ano ba kay Polong to, anong tawag sa kanya, no? Paulo Polong. Yes, Paulo. Oo. Desperado daw tong hakbang na ito. Kumbaga talagang ang pinalalabas niya rito sa liham na to talagang ni-railroad o minadali. Hindi pinag-aralan at walang habas na ginawa. At sadyang ipinatutupad or ipinalalagda para lang sa usaping politikal. Yan nga. At hindi yun talagang nais na makakuha ng hustisya ng bayan. Kaya nagkaroon ng impeachment. Dahil yung mga aligasyon nila hindi ganun katibay nung nagkaroon ng Quadcom, di ba? Nagkaroon ng budget hearing. Nung hindi matibay at hindi rin... Actually, di ba, sinasabi nga, yung when it comes to the budget, dapat hintayin pa nilang matapos yung proseso ng COA. Pero hanggang ngayon, di pa rin tapos eh. Tapos, kinasuhan na, mukhang napadali yata. Napunta kagad sa impeachment. Kaya nga. Yan. Ang sabi naman ni BP Inday, may reaksyon na siya. Ang sabi niya, mahirap mag-react kung hindi natin nababasa kung ano yung official statement nila. So, hindi nga naman niya nakita pa kung ano yung complaint. Baka masobrahan o magkulang yung reaction. So, kailangan natin antayin. Ayan. So, hinihintay pa niya yung impeachment complaint, pag-aaralan, at saka siya magbibigay ng kompletong reaksyon. Baka nga naman iba yung maging reaksyon niya kumpara dun sa inirereklamo sa kanya. Di ba? Tama naman. Tama naman. Dahil napakahirap nung tinatawag sa English na barking on the wrong tree. Ayan. Baka gano'n na mangyari. Tama. Samantala, sa ibang balita, ito naman...